Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ni Elder Jiu na Golden Purple Eyes, dahil sa pagkakaalam niya, ang Golden Purple Eyes na ito ay taglay ng isang napakalakas na emperor sa ancient times sa Holy Land. Ayon rin sa mga impormasyon na alam niya, ang Purple Eyes na ito ay may kakayahan na pumatay ng isang lungsod gamit lamang ang mata nito dahil sa mga lilang kidlat na lumalabas dito. Kaya hindi inaasahan ni Joe Fan na makikita niya ang ganitong kayamanan sa kontinenteng ito. Ang malala pa ay isang mahinang elder lamang ang nakagamit nito. Ngunit napangiti rin si Joe Fan dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi basta-basta ang galit ng kanyang brother Gio kay Elder Jane. Kaya kapag nagamit niya ng mabuti ang pagkakataong ito ay maaaring makakuha siya ng magandang reward sa dalawang ito gaya ng pagnakaw niya ng Purple Eye na ito. Tumawa ng malakas si Elder Jane nang marinig ang pagbabanta sa kanya ng kanyang kalaban dahil alam niyang hindi ito mananalo sa kanya. Kinutya niya rin ito dahil noon siya ang isa sa pinakamalakas na elder sa Qianlong ngunit ngayon isa na lamang siyang elder sa maliit na lungsod na ito simula nang mawala ang kanyang pinagmamalaking Purple Eyes. Nang marinig ito ay napuno naman ng galit si Elder Gio kaya agad niyang inatake ang mayabang na ito. Ngunit hindi naman natinag dito si Elder Jane, ginamit rin niya ang kanyang black magic at mga itim na kadena ang lumabas dito na siyang hamuli sa dragon na enerhiya. Pinagtawanan niya rin ang atake ni Elder Gio dahil noong nasa kanya pa ang Purple Eyes ay napakalakas ng kanyang dragon ngunit ngayon ay parang pagong na lang ito. Nang marinig naman ito ay mas nagalit si Elder Gio kaya agad niyang nilapitan ng mabilis si Elder Jane at hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos nito ay itinapon niya ito pababa, nagulat naman si Elder Jane nang makita niya ang dalawa pang elder sa ibaba na nag-aantay sa kanya. Kaya napatawa na lang siya dahil talagang determinado ang mga ito na patayin siya. Kaya agad niyang inutusan ang mga kasama niya na lumabas na rin. At ang mga ito ay agad na inatake si Elder Gio na siyang galit na galit pa rin. Nilabas niya rin ang kanyang espada at kanyang ginamit ito upang atakihin ang dalawang kumag na ito. Isang malakas na kidlat ng enerhiya naman ang lumabas sa atake na ito na siyang kinagulat ng dalawa nang matamaan sila nito. Nagulat rin sila dahil ang espadang hawak ni Elder Gio ay isang third-level Spirit Treasure Dragon Sword. Tumawa naman si Elder Gio nang makita ang reaksyon ng dalawang ito. Kaya agad niyang sinabihan ang dalawang elder niyang kasama na dapat nilang mapatay ang Elder Jane na ito. Agad naman na umatake si Elder Sun at kanyang sinabi na dapat panuorin ng mabuti ni Elder Gio ang kanyang gagawin sa mayabang na Jane na ito. Ngunit bago pa mang tuluyang makalapit si Elder Sun ay isang malakas na enerhiya ang tumama sa kanya. Kaya siya ay napaatras muna at nagsuka rin ito ng dugo. Nagulat naman si Elder Gio at Elder Wu nang makita ang nangyari sa kanilang kaibigan. Ngunit naibilang rin ang kanilang atensyon nang tumawa ng malakas si Elder Jane. Nasabi niya rin na muntik na siyang mamatay sa atake ng elder na ito. Nagpahayag rin siya ng pagkamangha dahil hindi niya inaasahan na sasali ang dalawang elder sa laban na ito. Dahil ang dalawang ito ay ang Golden Dragon at ang Fire Dragon kaya pinuri niya ang mga ito. Isang uwak naman na may lilang mata ang nagpakita sa balikat ni Elder Jane habang ito ay nagsasalita. Napansin naman ito agad ni Joe Fan dahil ang uwak na ito ay isang Demon Crow. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Demon Crow ang Elder Jane na ito dahil kahit sa kanilang Holy Land noon ay halos hindi sila makakuha ng ganitong halimaw na alaga. Bigla ring napansin ng ating bida na hindi lang pala normal na Demon Crow ang alagang ito dahil taglay rin ito ang Purple Lightning Eye na kanyang narinig kanina. Kaya naisip na lang ni Joe Fan na mukhang mas marami ang makukuha niya ngayon sa mga ito. Nagulat naman si Elder Gio nang makita niya na ang kanyang Purple Eye ay nasa mata lamang pala ng isang Demon Crow na ito. Kinutya rin siya ni Elder Jane dahil ang kanyang pinagmamalaki noon ay nasa kanya na. Sinabi rin niya na kung nais siyang patayin ng mga kumag na ito ay kailangan muna nilang mapatay ang kanyang alaga. Pagkatapos ay agad na umatake ang Demon Crow kay Elder Gio. Upang maiwasan ang atake ay agad naman na ginamit ni Elder Gio ang kanyang espada. Dahil dito ay isang malaking pagsabog ang nangyari sa ere kung saan nakatayo si Elder Gio. Sa kasamaang palad ay hindi niya kinaya ang atake ng Demon Crow na ito at siya ay napatalsik sa ibaba at lumabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Agad naman na ginamit ng dalawang elder ang pagkakataon na ito upang atakihin si Elder Jane. Ngunit hindi naman dito natakot si Elder Jane sa halip ay ginamit niya ang kanyang teknik upang kontrolin ang Demon Crow na atakihin ang dalawang elder ng sabay. Kaya ang mga ito ay nagulat nang makita nila ito. Naharang rin nila ang atake ngunit napaatras pa rin sila sa likuran dahil sa lakas nito. Nangamba naman si Joe Fan dahil mukhang natatalo ang tatlong elder dahil sa sobrang lakas ng Demon Crow na ito.
Kaya naisip niya na hindi niya maaaring hayaan na lang ito dahil manganganib ang kanilang clan kapag nagpatuloy ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang Demon Baby upang makialam sa laban ng mga Elder. Kumpiyansang hindi na pinansin ni Elder Jane ang mga tao sa ibaba dahil alam niyang hindi siya kayang talunin ng mga ito dahil sa kanyang Demon Crow. Nagpahayag naman si Elder Sun na kahit na sa kanya ang mata na ito ay hindi pa rin siya mananalo sa kanilang tatlo. Tinawag niya rin na mayabang ang kumag na ito. Inutusan niya rin ang dalawa niyang kapwa Elder na huwag gumalaw ang mga ito dahil siya na mismo ang papatay sa tatlong ito gamit ang kanyang dragon form. Pagkatapos nito ay agad niyang ginamit ang kanyang Golden Dragon Body upang gumawa ng atake. Nabigla naman si Elder Jane sa galaw na ito kaya inutusan niya ang kanyang Demon Crow na umatake na. Nagtama naman ang dragon form na imahe ni Elder Sun at ang Demon Crow ni Elder Jane ngunit napuwersa pa rin ni Elder Sun na makalapit sa kanila. Dahil dito ay napilitan na lang si Elder Jane na gamitin ang kanilang teknik upang harangin ang atake ni Elder Sun. Mga itim na kadena naman ang lumabas at ginapos nito ang mukha ng dragon sa atake ni Elder Sun. Nagyabang rin si Elder Jane na kahit wala ang tulong ng kanyang Demon Crow ay magagawa niyang matalo ang kanyang Golden Dragon Body. Tumawa naman si Elder Sun dahil kahit magtulong-tulong pa sila ay makakawala rin siya sa kadena na ito. Ngunit agad naman na inutusan ni Elder Jane ang kanyang Demon Crow na umatake na siyang ikinabahala ng dalawang Elder. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang palihim na atakihin si Elder Jane habang abala ito sa pagkukulong kay Elder Sun. Nang makapasok na ang demonic baby ni Joe Fan ay agad namang nawala ang kontrol ni Elder Jane sa kanyang teknik kaya ang mga kadena ay biglang nabasag. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan dahil sa ginawa niya ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan nang nakawala si Elder Sun. Hindi rin niya sinayang ang pagkakataon na ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang dragon attack sa kanila. Dahil sa hindi pa rin makalaban si Elder Jane, naputol naman ang kanyang kamay nang matamaan siya ng atake ni Elder Sun. Nangamba naman ang kanyang tauhan nang makita nila ito. Kahit na si Elder Jane mismo ay hindi makapaniwala na hinayaan niya lang na may maka-atake sa kanyang palihim. Naisip rin niya na mukhang isang Demon Cultivator ang umatake sa kanya kaya hindi siya nakagalaw. Nangamba rin siya na maaaring maraming mga lihim na atake pa ang mga ito na nakahanda na hindi nila alam, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tumakas na muna. Agad naman silang hinabol ng tatlong Elder dahil dito. Natawa naman si Joe Fan dahil umaayon na naman ulit sa plano niya ang sitwasyon. Nais niya ring makuha ang Purple Eyes at Demon Crow na pag-aari ni Elder Jane ngunit sa ngayon ay hindi muna ito ang kanyang dapat pagtuunan ng pansin. Dahil oras na para harapin ang kanyang mga bisita. Samantala, sa likuran ng gusali kung saan nakatira ang Lu Clan, ilang mga assassin naman ang biglang umatake sa kanila. Ngunit agad din silang naharang ni Long Jia na siyang nagbabantay sa lugar na ito. Matapos niyang matalo ang isa sa mga assassin na ito ay nagsaad siya na kanina pa sila nag-aantay sa kanila dahil oras na para magbayad sila sa kanilang kasalanan. Agad niya rin na inutusan ng mga bantay na patayin ang lahat ng mga kalaban na ito. Isang malawakang laban ang naganap sa gitna ng dalawang partido ngunit isang malakas na atake naman ang lumabas mula sa kanilang likuran na siyang ikinagulat ng mga assassin. Ang atake ay nagmula kay Long Niu na siyang nagbabantay rin sa kabilang dulo kaya talagang wala nang kawala ang mga assassin na ito. Bigla namang natakot ang mga assassin dahil hindi nila inaasahan na isa palang ambush ito sa kanila. Samantala, tahimik naman na nakatingin lamang si Joe Fan sa itaas habang patuloy na pinapatay ng Chenlong Pavilion ang mga assassin na pinadala ng Yuming Valley. Nang tingnan ni Joe Fan ang harapan ng kanilang gusali ay nakita niya ang isa pang grupo ng mga assassin na papasok na. At ang mga ito ay pinamumunuan ni Yang Ming at kanyang sinipa ang pintuan ng lugar habang inuutusan niya ang Lu Clan na lumabas na. Ngunit agad namang sumigaw si Joe Fan na tumigil sila sa kanilang paglalakad at pagkatapos ay bumaba siya sa harapan nila. Nakangiting sinabi rin niya na walang sino man ang maaaring pumasok sa loob ng kanilang tirahan dahil mamamatay ang mga ito kapag ginawa nila ito. Agad naman na nagtanong si Yang Ming kung miyembro ba si Joe Fan ng Lu family. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Joe Fan at nagpakilala rin siya bilang butler ng clan na ito. Mas natuwa naman si Yang Ming nang marinig ang pangalan ni Joe Fan dahil ito ang gustong ipapatay sa kanya ni Elder Jane. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang tauhan na patayin na nito ang walang kwentang butler na ito. Madali namang tinalo ni Joe Fan ang tauhan na ito sa pamamagitan ng paghigop niya sa vitality nito. Ikinagulat naman ni Yang Ming ang kanyang nakita dahil isa palang demon cultivator si Joe Fan.
Kaya muli niyang tinanong si Joe Fan kung ano ang tunay niyang pagkatao dahil walang sinuman sa Luklan ang may ganitong kakayanan noong nakaraang inatake nila ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kung hindi niya ba talaga natatandaan ang kanilang unang pagkikita at siya ay nagboses matanda. Mas nainis naman si Yang Ming dahil napagtanto niya na ito pala ang matanda na kinulong niya noon sa Wing Mountain. Kaya tinanong niya ito kung nasaan na ang dalawa na kasama niyang nakakulong sa bundok. Tinawag naman siyang tanga ni Joe Fan dahil kung nandito siya ay ibig sabihin lamang nito ay nandito rin ang mag-ama sa bahay na ito. Nanginginig na sinabi naman ni Yang Ming na nagsisisi siya na hindi niya pinatay si Joe Fan noon. Ngunit alam naman na ni Joe Fan na hindi niya ito gagawin dahil wala siyang masisisi kung ginawa niya ito. Alam niya rin na masisira ang kanilang plano kung ginawa niya ito. Nang marinig ito ay napaisip naman si Yang Ming na talagang nakakatakot ang butler na ito dahil sa kanyang isip. Kaya ngayon ay nadesisyon siya na patayin ito upang hindi ito maging hadlang sa kanila sa hinaharap. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake kay Joe Fan ay bigla naman siyang tumilapon dahil sa isang barrier na nakapalibot kay Joe Fan. Si Yang Ming ay napatanong na lang kung ano ang bagay na ito. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Joe Fan, sa halip ay mas ininis pa niya si Yang Ming at tinawag niya itong basura. Ginamit rin ni Joe Fan ang kanyang array at isang imahe ng dragon ang lumabas dito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito upang patayin si Yang Ming sa atake na ito. Natakot naman si Yang Ming dahil sa maaari niyang ikamatay ito, habang bigla namang dumating si MS. Lai at kanyang pinatigil si Joe Fan sa kanyang pag-atake. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at pinagpatuloy niya lang ito. Isang malaking itim na kadena naman ang lumabas sa ere at kinulong nito ang dragon na atake ni Joe Fan. Naging seryoso ang ating bida dahil ibig sabihin nito ay may elder na nandito sa kanilang lugar. Nagalit naman si MS. Lai sa kanya at tinanong siya nito kung bakit hindi siya tumigil kanina. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na ang mga atake na ito ay para sa kanyang mga kalaban kaya hindi niya kailangan makinig sa kanya. Isang lalaki naman ang bumaba sa kalangitan at ito ay tumawag ng napakalakas sa kanila. Inutusan rin ng tao na ito na bumalik na si Yang Ming sa kanilang kuta. Ngunit nagpumilit naman siya na hindi ito maaari dahil siya ang papatay kay Joe Fan. Agad naman na sinampal ng elder ang kanyang mukha at tinanong siya nito kung sa tingin niya ba ay kaya niyang patayin ang batang ito. Kahit na si Yang Ming ay hindi makapaniwala na walang tiwala sa kanya si elder yon. Ngunit muli namang sinabi ni elder yon na isa siya sa mga talentadong disciple ng kanilang sect kaya dapat umalis na siya upang hindi masayang ang kanyang buhay dito. Dagdag pa niya na kumpara kay Joe Fan ang kanyang talento ay parang basura lamang na siyang ikinagulat ni Joe Fan. Inalok rin ni Elder Jun ang ating bida ng pagkakataon na sumali sa kanila at kung gagawin niya ito ay kakalimutan niya ang kanilang naging laban na ito. Ngunit hindi naman seryoso ito ni Joe Fan at sa halip ay pinagtawanan niya lang ito. Seryosong sinabi rin niya na kahit ang Elder ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. Nainis naman ang Elder sa kayabangan ng ating bida kaya agad niyang ginamit ang kanyang itim na kadena sa mga tauhan ni Yang Ming at kanyang sinabi na ganito ang kahihinat na ni Joe Fan kung magpapatuloy ito sa kayabangan niya. Bigla namang natunaw ang katawan ng mga tauhan na siyang ikinagulat ni MS. Lai. Natatawang tinanong naman ni Joe Fan kung bakit niya pinatay ang kanyang mga tauhan mismo kahit na sila ay magkakampi ng Blackwind Mountain. Nakatawang sinagot naman ito ni Elder Jun na ang mga ito ay mga tauhan lamang na pwede niyang palitan kaya sa ngayon ay mas mabuting maging pataba niya ito kaysa labanan pa siya ng mga ito mamaya. Dagdag pa niya na maaaring paghinalaan sila ng kanilang kalaban kaya mas mabuti pang mawala ang mga ebidensya na ito. Napatanong naman ang ating bida kung sino ang tinutukoy ng elder ngunit hindi naman sinagot ito ng elder at kanyang sinabi na malalaman niya lang ito kung sasali siya sa kanila. Nang marinig ito ay hindi naman napigilan ni Joe Fan ang mapatawa ng malakas. Sinabi rin niya na sa kanyang mga mata, ang kanilang Yuming Valley ay pareho lang kay Yang Ming, ito ay basura lamang at mga langgam sa kanyang paningin. Nang marinig ang pangbabastos na ito ay nagalit naman si Elder Yun at kanyang tinanong si Joe Fan kung gusto niya ba talagang mamatay. Ngunit nagtanong naman si Joe Fan kung may kakayahan ba siyang gawin ito. Agad naman na umatake si Elder Yon nang marinig ito ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake ay isang barrier ang lumabas na siyang hamarang dito. Nang makita na wala siyang maitutulong sa kanyang elder ay agad naman na umalis si Yang Ming upang tumakas. Napansin naman ito ni MS. Lai kaya agad niyang sinundan ang kumag na ito. Nagalit naman si Joe Fan dahil sa katangahan ng babaeng ito. Ngunit upang makasiguro ay inilagay niya ang kanyang demonic baby upang masundan niya ito mamaya.
Nang mawala ang kanyang atensyon ay ang simula namang umatake muli ang Elder upang basagin ang kanyang barrier. Pagkatapos nito ay nagpakawala ang Elder ng sunod-sunod na mga suntok at kanyang tinanong si Joe Fan kung hanggang kailan niya makakayang harangin ang mga ito. Hindi natiis ni Joe Fan ang pagmamayabang ng Elder na ito kaya gumanti rin siya ng atake gamit ang kanyang kamay ngunit agad naman itong naiwasan ng Elder at siya ay gumawa ng distansya palayo sa ating bida. Pinuri rin niya si Joe Fan dahil sa batang edad nito ay nagagawa na niyang kontrolin ang isang level 3 na panlong array. Ngunit nang hihinayang lamang si Elder Yun dahil ayaw sumali ng batang ito sa kanila kaya wala siyang magagawa kung hindi patayin ito upang hindi siya pakanabangan ng Shenlong Pavilion. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ilang barrier ng gintong enerhiya ang lumabas upang harangin ang pasulong na Elder. Ngunit dahil sa malaki ang agwat sa kanilang antas ay madali lamang nabasag ni Elder Yun ang barrier na ito. Ngunit hindi naman dito natakot si Joe Fan at kanyang sinabi na ang lakas ng kanyang level 5 array ay huwag niya dapat maliitin. Pagkatapos nito ay isang dragon ang lumabas sa array ni Joe Fan na siyang ikinagulat ng Elder. Ngunit kumpiyansa naman siyang hindi ito sapat upang matalo siya kaya ginamit niya na lang ang kanyang mga itim na kadena upang hulihin ito. Ngunit hindi naman dito natapos ang atake ni Joe Fan dahil isa pang dragon muli ang lumabas upang umatake. Nagulat naman dito ang Elder ngunit mas nagulat siya nang lumabas ang isa pang dragon hanggang sa umabot ito ng siyam. Nang makita na niya ang mga dragon na ito ay napagtanto ng Elder na mali pala ang akala niya. Dahil ang array na ito ay hindi isang third level array. Pinagyabang naman ni Joe Fan na tama ang kanyang hinala dahil ang array na ito ay ang 5th level Jiutan Panlong array. Tumawa naman muli ang Elder dahil talagang may talento ang batang ito pagdating sa array kaya muli niya itong inalok na sumali sa kanila. Ngunit muli naman itong tinanggihan ni Joe Fan dahil ang basurang Yuming Valley ay hindi bagay sa kanya. Nang marinig ito ay muli namang nanghinayang ang Elder at agad rin siyang umatake upang tuluyang patayin si Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at kasabay nito ay naghanda rin ng mga dragon sa kanyang array. Ang mga ito ay sabay-sabay na umatake at tumama ang mga ito sa katawan ng Elder. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nito na siyang nagpatalsik sa Elder papalayo. Dahil sa lakas ng pinsala ay lumabas rin ang mga dugo sa kanyang bibig. Ininis naman ni Joe Fan ang Elder at kanyang tinanong kung paano ito naging Elder sa kanilang sect kung ganito lang kabasura ang kakayahan niya. Tinanong rin niya kung paano naging parte ng 7 families ang kanilang Yuming Valley kung ganito kaina ang mga elder nila. Mas lalong nagalit naman ang Elder nang marinig ang mga insulto sa kanya ng ating bida. Desidido rin siya na patayin si Joe Fan kahit na humingi pa ito ng patawad sa kanya. Isang malaking sandata rin na kulay lila ang lumabas sa kamay ng Elder na siyang ikinagulat ni Joe Fan. Agad naman na inihanda ni Elder Yun ang kanyang atake gamit ang napakagandang sandata na ito. Nang makita ito ay lumiwanag naman ang mukha ni Joe Fan dahil ang sandata na ito ay isang magic treasure. Ngunit upang maiwasan niya na gamitin ito ng Elder ay kanyang sinabi na nakakahiya ito dahil kailangan niya pa itong gamitin upang talunin lang ang batang katulad niya. Ngunit hindi naman dito nadala ang Elder at kanyang sinabi na walang makakaalam nito kung patay na si Joe Fan. Nainis naman si Joe Fan nang marinig ito dahil alam niyang baliw na ang Elder na ito. Ang malala pa ay hindi siya mananalo rito dahil sa magic treasure nitong hawak. Kaya alam niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang matalo ang kumag na ito. Agad naman na umatake si Elder Yun gamit ang kanyang sandata ngunit sinalubong naman ito ng mga dragon ni Joe Fan mula sa kanyang array. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis lamang na natalo ng sandata ang kanyang mga dragon na parang mga papel lang ito. Tumawa si Elder Yun nang makita ang pangamba sa mukha ng ating bida at kanyang sinabi na wala nang kawala pa si Joe Fan sa kanya. Lumabas ang pawis sa mukha ni Joe Fan dahil isang third-level magic treasure ang sandata ng matanda. Pinuri naman ng Elder si Joe Fan dahil tama ang kanyang hula, dagdag pa niya na siya ang unang mahinang tao na mamamatay gamit ang kanyang sandata. Agad naman na nagbiro si Joe Fan kung maaari pa rin ba siyang sumali sa kanilang clan para lang maiwasan niya ito. Ngunit parang baliw naman na umatake si Elder Yun at kanyang sinabi na huli na ang lahat dahil oras na niyang mamatay kahit isa pa siyang talentadong array master. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari nang tumama ang atake ng Elder na ito. Ngunit hindi naman nasaktan dito si Joe Fan dahil nailigtas siya ni Yun Tian bago pa man siya tamaan ng sandata. Nagtaka naman si Elder Yun kung sino ang matanda kaya tinanong niya kung sino ito. Agad naman na nagpakilala sila Yun Tian bilang leader ng Black Wind Mountain at dahil kinalaban niya ang Lu family ay kalaban niya rin ito.
Tinanong ni Joe Fan ang matanda kung bumalik na ba ang kanyang lakas. Nagpasalamat ang matanda dahil sa ibinigay nitong gamot kaya naibalik ang kanyang lakas. Ang maganda pa ay umunlad rin ang kanyang cultivation sa yuan stage. Nang marinig ito ay bumalik naman ang kumpiyansa ni Joe Fan at hiniling niya sa matanda na tulungan siya nito na patayin ang mayabang na elder na ito. Hindi naman natakot si elder yun kahit na may kasama ng nasa yuan stage si Joe Fan. Dahil alam niyang nasa early stage pa lang ang matanda at ang array naman ni Joe Fan ay nasira na niya, kaya silang dalawa ay wala nang pupuntahan pa. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay agad niyang ginamit muli ang array. Lumabas ulit ang mga dragon mula dito at sinabihan rin niya ang matanda na maghanda na ito sa pag-atake. Agad naman na ginamit ng matanda ang kanilang kidlat at sinimulan niya ang pag-atake sa elder na ito. Kasabay nito ay isang dragon rin ang nagpakita sa likuran ng elder na siyang ikinagulat niya. Nasabi rin niya na nakakainis ang array ng batang ito kaya nagdesisyon siyang patayin muna si Joe Fan bago ang matandang kasamahan niya. Napansin rin niya na mahina na ang dragon na atake ni Joe Fan kaya oras na para atakihin niya ito. Kaya agad siyang sumugod pababa sa kanya, ngunit ginamit naman ito na pagkakataon ni Yung Tian na atakihin ang elder ng kanyang kidlat upang mawala ang atensyon nito kay Joe Fan. Pagkatapos ay nilapitan niya rin ito upang atakihin muli ng harapan. Nagalit naman si Elder Yun sa ginawa ni Yung Tian kaya agad niyang iniba ang direksyon ng atake ng kanyang sandata papunta sa matanda. Nang makita na wala na ang atake ng elder sa direksyon niya, agad naman na ginamit ni Joe Fan ang lahat ng kanyang lakas upang gamitin ng todo ang kanyang level 5 array. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bilog ng array at isang napakalaking dragon ang lumabas dito na siyang nagtataglay ng pambihirang enerhiya. Agad rin ito na umatake sa elder na siyang abala pa rin sa pag-atake kay Yung Tian. Nang mapansin niya ang atake ni Joe Fan ay huli na ang lahat upang umiwas dahil nakalapit na ang dragon na ito sa kanya. Natunaw rin ang kanyang katawan dahil sa atake at hindi niya matanggap na natalo lamang siya ng isang bata dahil dito. Isang napakalakas rin na pagsabog ang bumalat sa buong lungsod dahil sa atake na ito. Na kahit ang tatlong elder na naghahabol pa rin sa mga kalaban ay napatigil dahil dito. Kahit na si Elder Sun ay napatanong kung sino ang high-level martial artist ang nandoon sa lungsod dahil hindi normal ang lakas nito. Kaya agad silang nagdesisyon na bumalik na lang upang malaman kung sino ito. Ang dalawang bantay naman ni Elder Jane ay nagtaka kung bakit tumigil sa paghabol ang tatlo kaya napatanong na lang ang isa sa kanila kung ano na ang gagawin nila. Agad naman na iminungkahi ng kasamahan niya na tumakas muna sila dahil alam niyang hindi nila matatalo ang malakas na martial artist na ito. Dagdag pa niya na dapat nila ito agad iulat sa kanilang sect. Samantala, wala namang natira sa katawan ni Elder Yun matapos ang atake ni Joe Fan. Kahit na ang matanda ay hindi makapaniwala sa ipinakita na lakas ni Joe Fan. Hindi niya inaasahan na kayang patayin ni Joe Fan ang elder na nasa yuan stage gamit lamang ang isang atake na ito. Kaya sa tingin niya ay mapanganib para sa kanila ang kalabanin ng demonyong butler na ito. Inutusan rin siya ni Joe Fan na bantayan muna ang buong lugar dahil pupuntahan niya ang kanyang anak upang ibalik ito dito. Agad naman na sinabi ng matanda na gagawin niya ito. Pagkatapos nito ay naglakad na paalis si Joe Fan papunta sa gubat kung saan nagpunta si MS. Lai. Naisip rin niya na kapag nandito ang matandang ito dito ay walang mangyayaring masama sa Lu Clan kung wala siya. Ngunit bago umalis ay naisipan muna ni Joe Fan na kunin ang kanyang gantimpala mula sa namatay na elder. Naisip rin niya na malaking bagay ang level 3 Spirit Treasure Moon Wheel na ito. Sa kabilang banda, inabutan na ng umaga si Yang Ming habang patakas ito sa gubat. Bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang boses ni MS. Lai sa kanyang likuran. Agad naman na sinuri ni Yang Ming ang paligid kung kasama ba ng babae ang demonyong si Joe Fan. Kaya nang mapagtantong niyang wala itong kasama ay napatawa na lang siya dahil nais siyang patayin ng babae na ito ng mag-isa. Sinabi naman ni MS, Lai na ngayon siya ang papatay sa kanya dahil isa siyang taksil. Tumawa naman ng malakas si Yang Ming at kanyang sinabi na hindi siya taksil dahil sa simula pa lang ay hindi siya parte ng kanilang clan. Dagdag pa niya na wala ring lakas ang babae na ito upang patayin siya. Ngunit desidido naman si MS, Lai na patayin siya, tinanong rin niya ito kung minahal nga ba siya talaga nito. Parang baliw na sinabi naman ni Yang Ming na siya ay isang henyo na disciple ng Yuming Valley kaya kahit kailanman ay hindi siya naging interesado sa kanya. Naiyak naman si MS. Lai nang marinig ang mga salita na ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kidlat upang patayin si Yang Ming. Mabilis naman na naiwasan ni Yang Ming ang kanyang atake at kasabay nito ay binalak niya ring atakihin si MS.
Lai. Ngunit agad naman na lumabas ang demonic baby ni Joe Fan at inatake nito si Yang Ming. Kaya siya ay napabangga sa malaking puno habang nagsusuka ito ng dugo. Nagulat naman dito si MS, Lai dahil mukhang ang demonic baby lang ni Joe Fan ang nandito. Kaya sa ngayon ay oras na upang patayin ang lalaki na ito. Nagmakaawa naman si Yang Ming na huwag siyang patayin ito ngunit nagpatuloy lamang sa paglalakad si MS, Lai papunta sa kanya. Itinaas ni MS, Lai ang kanyang kamay na may kidlat at kanyang sinabi na oras na niyang mamatay. Isang malakas na atake naman ang biglang tumama sa harapan ni MS, Lai kaya hindi niya na ituloy ang pag-atake kay Yang Ming. Pagkatapos nito ay lumabas si Elder Jane at kanyang tinanong kung kamusta na ang kanyang misyon. Ngunit parang naging takot na bata naman si Yang Ming at hindi ito nakasagot. Kaya inutusan na lang siya ni Elder Jane na umalis na. Bago umalis ay naisipan muna ni Elder Jane na patayin ang babae na ito upang walang ebidensya silang maiwan. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake ay isang malakas na atake naman ang nagpa-atras sa kanya papalayo sa babae. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang tinanong si Elder Jane kung hanggang bata lang ba ang kanyang kayang labanan. Nagulat naman si Elder Jane nang mapagtanto niya na ang lalaki palang ito ay si Joe Fan. Tinanong rin niya ito kung bakit hawak niya ang moonwheel ni Elder yon. Ngunit hindi naman ito sinagot ng diretsyo ni Joe Fan at kanyang sinabi na ano sa tingin niya. Hindi naman makapaniwala si Elder Jane dahil mukhang natalo ng batang ito si Elder yon. Kaya naisip niya na kahit anong mangyari ay kailangan niyang mabawi ang moonwheel nitong sandata dahil hindi ito maaaring mapasa kamay ng mga outsider. Gamit ang telepathy ay inutusan naman ni Joe Fan si MS, Lai na atakihin niya mamaya sa puso ang Elder gamit ang kanyang thunderclap. Naisip naman ni MS, Lai na nais iyang gawing sakripisyo ni Joe Fan upang mapatay ang Elder na ito. Ngunit dahil ito ang nagligtas sa kanya at sa kanyang ama ay wala na siyang magagawa kung hindi sundin ito. Pagkatapos nito ay nagbigay naman ng hudyat si Joe Fan upang umatake na silang dalawa. Nagulat naman si Elder Jane dito dahil hindi niya inakala na unang aatake ang dalawa na ito. Ngunit ngayon ay hindi niya kailangang alahanan ng babae dahil ang moonwheel lamang ang may kayang sugatan siya. Kaya hindi man siya gumalaw nang makalapit na ang babae sa kanya. Nang makalapit si Joe Fan sa harapan niya ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. Sinabi rin niya na ang mga plano nito ay hindi uobra sa kanya dahil hindi siya tanga. Ngunit nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na nauto niya pa rin siya. Agad niya rin na ginamit ang kanyang demonic baby upang hindi makagalaw ang Elder at mapahina nito ang kanyang katawan. Dahil dito napasigaw na lang sa takot ang Elder, napagtanto rin niya na si Joe Fan rin pala ang umatake sa kanya kanina kaya hindi siya nakagalaw nang atakihin siya ni Elder San. Muli namang sinabi ni Joe Fan na nauto na naman niya muli si Elder Jane. Agad na umiwas si Joe Fan at sa likuran niya ay ang kamay ni MS, Lai na pinalibutan ng kidlat. Matagumpay rin itong tumama sa puso ng matanda nang walang kahirap-hirap. Nagpahayag si Joe Fan na ito ang napapala niya dahil sa pagiging mayabang. Dagdag pa niya na dahil sa sugat niya kanina pa ay hamina na ang kanyang katawan kaya madali lamang siyang nasugatan ni MS, Lai. Nang marinig ito ay napuno ng pagkainis si Elder Jane dahil talagang demonyo ang batang ito. Bumagsak rin ang kanyang katawan at tuluyan na siyang nawala ng buhay. Napasandal naman si Joe Fan sa puno dahil sa pagod at naisip rin niya na mukhang maraming gantimpala ang kanyang makukuha sa matandang ito. Kaya agad niyang tinawag si MS, Lai at inutusan niya ito na kunin ang lahat ng pagmamayari ni Elder Jane. Matapos ang ilang sandali ay mabilis lang na nagawa ito ni MS, Lai kaya kahit na si Joe Fan ay namangha dito. Ngunit napansin niya na parang kakaiba na ang kilos ng babaeng ito. Ngunit sa ngayon ay wala siyang oras upang isipin ito kaya agad niya rin na inilabas ang singsing ni Elder Jane. Nakita niya rin ang dalawang low-level martial arts na pagmamayari ng Sun Family at ng Blackwind Mountain. Sa ngayon ay hindi niya pa alam kung bakit nais makuha ng Yuming Valley ang mga ito kaya itatago niya muna ito. Ibinigay niya rin ang natitirang mga kayamanan kay MS, Lai bilang kabayaran sa tulong niya. Dagdag pa niya na siya ang dahilan kung bakit nila natalo ang Elder kaya dapat ay makinabang rin siya sa mga pagmamayari nito. Ang sunod naman na tiningnan ni Joe Fan ay ang isang maliit na bag kung saan nakalagay ang Demon Crow ni Elder Jane. Kaya kung magagamit niya ang bagay na ito ay makakatulong ito sa kanya at kasabay nito ay maaari niya ring makuha ang Purple Eye nito. Ngunit bigla namang napigil si Joe Fan dahil gustong ibalik ni MS, Lai ang binigay niyang kayamanan. Ngunit sinabi niya muli na basura lamang ito para sa kanya, kaya kung hindi niya ito tatanggapin ay itatapon niya na lang ito.
Agad naman na kinuha ulit ni MS. Lai ang singsing at sinabi niyang hindi bagay maging butler si Joe Fan ng kanilang clan dahil dito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay ipinasok na niya ang lahat ng mga kayamanan na nakuha niya dahil babalik na sila sa Qianlong Pavilion. Naisip rin niya na matapos ang matinding laban kagabi ay tiyak na maraming magiging tanong sa kanya ang tatlong elder na ito na maaari niyang magamit. Ngunit napansin rin niya na nakatakas si Yang Ming, kaya seryoso niyang sinabi na sa susunod nilang pagkikita ay papatayin niya na ito.